natatawa nga ako rito sa DOJ natin kasi natataranta sila para pagtakpan yung kapalpakan ng pamahalaan natin ngayon. Sapagkat nung sinabi ko na na-release si Congressman Teves, isang malaking kamoting kahoy yung kanilang request for extradition, sinabi nila misleading daw ako. Niloloko ko daw sila. Highly improbable daw na ma-release. Baka hindi daw kukulang sila at nanlilin lang ako. Kaya nga po pinadala ko sa mga kaibigan natin sa media yung translation noong order ng nakamataas na hukuman dito sa Timor-Leste na sinasabing palpak na po yung extra. Dahil unang-una, ito ay hindi pinadala through diplomatic channels. Can you imagine? In-email lamang. Para lamang nag-email ka ron sa empleyado mo. Number two, ay ito ay ni-request. Yung request po ay hindi sa official language in any of the two official languages of Timor-Leste, which is either Portuguese or Tetun. At pangatlo po, 8 days nang nahuli itong extradition request. Kasi dapat yan po 40 days lang from the preventive detention. Kanya pinakawalan po si Congressman Teves. Bago sasabihin ni Utoy ay nag-comply daw sila. Yung korte na sa Timor-Leste nagsasabi hindi sila nag-comply. Kaya nga po pinadala ko kayo ng kopya. Makasabihin misleading na naman tayo. Attorney, so sa madaling salita po, fake news itong si Utoy. At kung talagang fake news siya, talaga po. Ano kaya ang motibo or kanino sila kumukuha ng source? Bakit parang lagi ang balita nila ay fake news? At anong kanilang plano dyan? Bakit ang hilig nilang magpakalat ng fake news? Yun nga po hindi ko maintindihan parang hinuhugot nila sa puwet nila yung news. Kasi di ba unang-una, natatandaan nyo, sinasabi ni Secretary Remulla, pauwi daw si Congressman Teves. So naghintay yung mga kapatid natin sa hanap buhay. Doon sa Ninoy Aquino International Airport, wala namang Teves. Ang pangalawa, sinabi ni Secretary Boying, pinoprotektahan daw ng mga warlords dito sa Timor-Leste. Wala pong warlords dito. Maayos pong bansang ito. Ito isang democratic state. Very democratic nga po sila at walang mga warlords dito. Hindi uso po ang warlords, napakapayapa dito. Then sinabi pa ni Mayor Janice, di ba? At 2 weeks ago, udis na lang daw, babalik na si Congressman Teves. Anong nangyari? Hindi naman bumalik. Ngayon naman, sinasabi, hindi daw totoo, procedural daw yung pag-release. Hindi po procedural yun. Very clear, kaya siya ni-release ay dahil palpak nga po yung extradition request ng Pilipinas. So, puro fake news po talaga. Ang fake po nila. Attorney, ano po ang status ng asylum request ni dating Congressman Arnie Teves? And do you think yung mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas na kaguluhan, meron po kayang maitutulong sa kanyang request na yan? Ay maari po sapagkat ang issue po dito kasi sa political asylum ay nakabinbin pa. So ang concentration po namin ngayon dito yung kanyang extradition na hearings. At ito nga po, pong ginagawa rito ay pinatutunayan namin hindi po siya dapat ma-extradite sapagkat ayon po sa saligang batas ng Timor-Leste, hindi po pwedeng i-extradite ang isang taong nasa teritoryo ng Timor-Leste kung may tatlong kondisyon po na mangyayari no sa tao. Una, yun pong mga krimen na ay politically motivated. Kung yun pong krimen for which he is charged will carry the penalty of death or life imprisonment. Ayaw na ayaw po ng Timor-Leste yung penalty dahil inhuman. At sa sila po, they're big on human rights dahil nga sa historical experience nila na yung kanilang mga leaders ay natuligsa po at naging victim ng oppression. At number 3,
extradite kung ang isang tao ay maaaring makaranas ng torture o panggigipit o maaaring manganib ang kanyang buhay kung siya ay ibabalik doon sa requesting state, which is the Philippines. So, para sa amin po, under the circumstances ay si Congressman Teves po, he falls under all of the sa konstitusyon ng Timor-Leste kung saan hindi pwedeng i-extradite.